Magandang hapon ho. Kumusta ho kayo? Mabuti. Pakisabis pangalan ho ninyo. Henidina Cruz Untalan. Wow. Gusto kasi in-interview ko para malaman namin yung story ng buhay ho ninyo. Galing yung yung bata pa kayo hanggang tumanda na kayo. Bata ako, pinanganak ako sa Maynila. Okay. Sa PGH Hospital daw. Okay. Noong April 14, 1929. 1929. Okay. Lumaki ko doon sa Maynila. Tapos nung pumunta kami sa Hong Kong ng 8 years. Bumalik kami dahil ang tatay ko ay may sakit sa puso. Okay. Kaya bumalik kami sa Maynila. Doon ako nag-grade 1 sa sa Maynila na. Okay. Tapos may gera daw ng Hapon. Kaya yung mga pamangking ng tatay ko sa Isabela, andun sila. Sabi niya, Ama, mahirap may gera, wala kayong trabaho, may sakit kayo. At maliit pa yung mga anak nyo, 13 years old. Ako ang panganay. Ayun. Ilan kayo magkapatid ho? Ilan kayo magkapatid? 7, pero maagang namatay yung mga iba. Bali, ilan na lang kami? 4. Isa lalaki. So pagkatapos namatay sa Hong Kong ang isa. Ngayon, ang tatay ko parang ayaw, pinilit nung pamangking ko. Pamangking niya dahil nakabili naman kayo ng lupa doon. Pinapasakan nyo. Di, mahirap na hindi kayo magbakwit sa Isabela. Kaya pinilit kami pumunta sa Isabela. So yung gera sa Hapon, pumunta kayo ng Isabela? Pagkatapos ang nanay ko buntis. Pagdating namin doon, 1 buwan pa lang kami sa Isabela, gera na. Hapon. Ayun, nagbakwit kami. Pumunta kami sa bukid. Sinasakay namin ang tatay ko sa kariton dahil nga sa sakit niyang puso. Hindi siya makalakad. Bakwit kami sa bukid. Ayun, iniwanan namin ang bahay namin sa tabi ng karsada. Alam mo nang, kaya pumunta kami sa bukid. Layo-layo. Pagkatapos nun, anong nangyari ho? Bumalik na kayo. Pagkatapos ng gera, anong nangyari? Bumalik na kayo? Gera? Oo. Dito kasi nakakarinig siya. Kasi nakakarinig siya doon eh. Bakit na? Okay. Kailan lang naisip ko, sana may mag-interview. Sabi ko naman, dahil, yan nakabigla, no? Hindi ko mang alam pumunta dito, pupunta kayo dito. Nanganak ang nanay ko, 13 years old yung bunso. Okay. Doon ipinanganak yun. Okay, so... Pero... akong panganay. Okay. Pagkatapos ng gera, anong ginawa ninyo? Pagkatapos ng gera ho, anong nangyari? Bumalik kayo ng Manila? Pagkatapos ng gera, nakasakit nga, serious na ang tatay ko. Kaya bumalik kami sa Maynila. Yung sinasaka nilang lupa namin, pinapadala na lang. Malaki na ako din yon, kaya naghanap buhay na ako, 16 years old, hindi na ako. First year high school lang ako dahil kailangan ng pera. May lupa ka nga, minsan ka lang mag-ani, kaya hindi sapat. So nagtrabaho kayo para makatulong sa pamilya. Sabi ko, mabuti pa mag-aral na ako ng dressmaking. Okay. At madaling pagkakitaan dahil wala pang mga ready-made. Okay. Yun ang
hanap buhay ko 15 years bago namatay ang tatay ko. Nag-umpisa ako sa 16. Bata pa ako. Tatlo pa ang trabaho ko. Tatlong trabaho Dahil ninyo? para sumapat. Dahil yung kapatid kong dalawa ay magka-college na. Yung lalaki lang ang nagsasaka. May mga katulong siya. Yun ang buhay ko. Naku po. So, kailan ho kayo nag-asawa ho? Ay, nag-asawa ako. Mataga 26. Okay. Nag-umpisa ako nagtrabaho 16. Hindi lang, tatlo-tatlong trabaho ko. May cutter, 2 araw sa cutter, 2 araw sa yung bang high speed na pang mga bilisan. Yung mga tinatahi namin polo. Iba pa sa bahay dahil mga teacher, mga suki ko. Kaya tatlo. Ngayon, tumira na ako sa tiya ko doon sa Maynila. Wala pang mga nanay ko. Pero sa Maynila, namatay ang tatay ko. Unti-unti na ayaw ng nanay ko na sa Isabela. Kaya doon na kami tumira. Okay. Na hindi sapat yung kita ko, kaya tatlo. Paano kayo nakapunta sa US ho? Sa San Juan. Paano kayo nakapunta dito sa Amerika? Doon muna ako tumira sa tiya ko. Okay. Mabuti, may tiya akong mabait. Bibigay naman ako tuwing sweldo ko. Kaya husto ang pagkain ko. At naawa siya sa akin. Kaya pag linggo, yung mga teacher ang mga pinagtatahian ko. Pag Monday at Martes, may pinapasukan ako na wanted cutter, sabi. Kaya bumaba ako, sabi nung pinsan, may trabaho ka na nga. Bakit ka mag-a-apply na naman? Wanted cutter, mas madali ang cutter kako kaysa sa pangnanahi. Madami din akong 3 ang pinasok ko doon. Kasi yung nagpasok sa akin tiya ko, gusto niya, yung kausap niya, nagpapahanap ng tahi. Itong papasok ko, pamangking ko, lahat alam niya. Kahit pwera lang pantalon. Patingin mo sa katalogo, alam niya dahil nag-aral yan sa Deluxe Pension School. Sabi, yun. Pero libre ang merienda, sabi ng tiya ko. At saka libre rin ang lunch ang gusto niya. Ayun, kinuha ako naman. Awa ng Diyos, doon ako tumagal. At saka, meron din akong pinasukan na isa sa Manila Embroidery. Pero, ayaw ng 16 years old. Sabihin mo, 21 ka, sabi. Sinabi ko, magsisinungaling ako. Oo, kailangan. Para ka makuha, sabi nung kilala nung tiyo ko. Pero hindi ako nagtagal dahil minimum lang nun 4. Dito sa pinasukan kong yung ready-made, kung makatahi ka ng isa, 25. 25 cents. Yun ang binibenta din nila na pag natapos, makumber ang kumukuha, pero iba ang etiketa. Yung makumber ang binibigay na etiketa para mamahalin. Yun. Okay, so paano kayo nakapunta sa US ho? Paano kayo nakapunta sa US? Dito, sa Amerika. nung nakapag-aral na yung mga anak ko, Okay. yung
anak kong pangalawa. Oh, okay. So, ilan nung anak niyo? How many kids? Andito, Di sa mga anak mo, ilan ang anak niyo ho ninyo? ilan ang anak kong pinag-aral ko? 5. 5? Okay. Yun, awa ng Diyos, napatapos ko sila. Pero yung isa, siya nagpetisyon sa akin. Pinitisyon ka na rin ang mga anak kong naiwan. Ayaw kong may maiiwan. Pati anak nila, nadala naman nila. Okay. So, naalala mo ba anong taon ka dumating dito? Ah? Naalala ho ninyo anong taon ka dumating dito? Oo, February 6, 1993. 1993. Kaya naalala ko. Galing naman. Nagtataka sila eh. Ngayon, 95 na. 95 na kayo. Okay. Nagtrabaho kayo dito sa US o hindi na? Hindi na. Hindi na. Matanda na ako nung pumunta ako. 63 na ako. Oh. Siyempre, hinintay ko pa yung asawa kong mahina na. Kaya, ang tagal-tagal nyo, sabi ng yung nagpetisyon na anak ko. Mahina ang tatay mo eh. Tapos, pati yung kapatid ko, makasunod sila. Nailibing ko pa sila bago ako pumunta dito. Oh, wow. 63 na rin ang edad ko noon. Pag-alis mo, 63. Pag-alis nyo ng Pilipinas, 63 na ho kayo. Okay, so... Kaya ngayon, awa ng Diyos, naalala ko pa rin. Sa edad din niya, naalala nyo pa? Sabi naman ng kaibigan ko. Kasi, si Manang, maliit pa, 13 years old. Naglalaban na yan ng mga lamping ng kapatid niyang bunso. Tsaka doon sa Isabela, magandang pundasyon dahil puro gulay, isda. Oh. Hindi kami kumakain ng baboy. Oh. Hanggang ngayon, ayoko na baboy. Yun din ang isang pinagpaaral ko, yung may pigiri kami sa San Juan. Pero, awa ng Diyos, mga kapitbahay namin, hindi nag-complain dahil, yung hindi pizza ang pinapakain namin. Meron kaming kinukunan na restaurant na kilala ng tiyo ko. Biro nyo, mura sa isang buwan, 4 na balde na kanin na walang sabaw, yung mga tira sa restaurant. Yun ang pinagpakain namin, pero yung darak, kinukuha namin sa Ordaneta, doon ang bayan ng asawa ko. So yung asawa niyo taga Ordaneta? Ordaneta, Pangasinan? Sa Pangasinan. Meron kaming nadatnan na na meron siyang gasolina noon. Oh, okay. Pero nung matapos na ang contract nung place na maganda, siyempre, mga 10 years lang, kinuha na nung may-ari. Pinagbili na namin din ng, pati yung pwesto. Kasi nag-apply ang mister ko ng gasolina daw nung binata sa Maynila. Basta tingin ka ng magandang pwesto. Anong ibig sabihin ng gasolina? Yung station? Yung gasoline station, ho? Anong ibig sabihin ng gasolina? Gasoline station? Yung station ba ng gasolina? Oo. Okay. Pinagpatayo kami ng gasolina, binigyan daw, siya pa pala nagpatayo ng gasolina, lahat ka. Tsaka binigyan pa siya ng puhunan. Galing. Yun ang hinuhulog-hulugan daw niya. Pero nung nag-asawa na kami, naka-4 na taon na siya. Yung 6 na taon, kinuha na yung kontrata ng yung pwesto. Maganda kasi sa freeway. Tsaka dito, Maynila at papuntang Ilocos. Doon yung gasolina sa kanto. Tsaka ito, papuntang Dagupan. Ito, papuntang Asinggan. Kaya nasa sentro yung gasolinahan. Sayang.
Pero nagtayo siya ng iba. Ha? Nagtayo ho siya ng iba na pwesto. Isa lang. Isa lang, yun lang. Okay. Kasi ang hirap mag-apply sa Manila daw nung mga gason. Pati ko ang bibigyan ka ng mga display na oil. Yung puro utang yun ha. Buwan-buwan mong babayaran. Binigyan ka ng puhunan. Maganda pa noon. Okay. Ngayon marami ka ng kalaban eh. Yun lang mister kung nagmaganda yung pwesto. Kaya marami. Habang nagka-college na yung mga kapatid ko, sila na lang kinuhang yung sa ng mga resibo. At saka doon din kumukuha sa amin yung yung Pepsi Cola. Buwan-buwan din kung magbayad pa. Tuwing kinsenas ang bayad nila. Pepsi Cola. Yung mga Tide, ganon. Permanente yun. Okay. Maganda sana kung sa iyon talaga yung pwesto. Ay, siyempre, mautak din yung mga Kaya, mabuti pa, pagbili na. Sila naman ang may-ari ng So, yung binabawi na nila yung pwesto, binenta na lang nyo yung gasolinahan. Okay. Hanggang ngayon, pero namatay na daw yun mga may-ari, kaya ewan ko kung hindi na ako nagbalik bayan. Minsan sa Maynila, sa San Juan na lang ako nagbalik bayan. Kasi doon nga namatay ang asawa ko. Kailan ho namatay yung asawa ho ninyo? Namatay isang taon pa. Mga 1962. 1962, matagal na rin po. Oo, 62 din ang edad niya. Alam mo yung may bisyo sa garilyo. Yun ang hindi masaway. Mahirap po huminto kung nag-umpisa ka na Oo. Saka yung mga tao noon, halos lahat nagsisigarilyo So, mahirap ihinto. Hindi pa nila alam yung mga sakit na lumalabas noon. Nang tapos na nag-college yung mga kapatid kong dalawang babae, silang hindi na kami kumuha ng iba. Pati yung gasoline boy, hindi kagaya dito, Walang gasoline boy, sarili. Dito lang sa Washington pero punta ka ng Oregon o ibang states, meron Pero sa Washington, self-service lang. Ako pa naman 2 beses binaril ng hapon. Kasama ko yung yung bunsong kapatid ko na 2 taon lang karga-karga ko. Ano nangyari? Binaril ako ng hapon, karga ko. Dito dumaan ang bala. Tapos, bala, sabi ko, naku, takbo na ako. Pero, siya return, sabi ni MacArthur. Pero nag-return na yon, tapos na. Meron ang bumaril, yung nasa kanal na hapon na hinang-hina. Hindi kami tinuhan. Basta narinig ko, anak ko, bala. Pero may sakit na, mahina na, nakuha na. Yung palabas na mga hapon noon. Nung kasalukuyan ng ng hapon nagtago kami sa ilalim ng lupa, tsaka nilagyan ng tabla, nilagyan ng mga kahoy. Alam mo ng mga bata, pag 13 anyos, lalo nung andyan na si MacArthur, magdo-dog fight yung mga eroplano. Lalabas kaming mga bata. Tawag sila na tawag. At saka mabait ang hapon din. Yung kapatid kong lalaki, kinuha ng yung namamahalang hapon.
kinuwento din niya ang buhay niya kasi parang daw kami na ang anak niya, tatlo din ang anak niya. Ayaw daw na sana. Talagang may pinag-aralan din yung ano, hapon na yun. oo, ayaw niya sana, pero ang gobyerno, sabi niya. Oo. Kaya kinuha yung kapatid ko na yung kabayo, kaya siya nagpapastol. Oo. Ngayon, mabait naman din, kasi napamahal sa amin. Ay, pagka nagkatay ng baboy, o nagpapadala. Oo. Eh, sabi ko, natatakot ang nanay ko. Baka merong magsumbong, sabihin, makahapong kami. Oo, okay. Kaya tumigil. Pero na-save din kami noon dahil kinulong kami ng hapon, namili kami ng paninda naming bayabas, kung ano-ano. Eh, yung isang garrison, siyempre, padaan kami, nakita niya marami kaming dalang sako. Pero yung yung kapatid ko, siguro mga 8 taon o 7. Meron 2, yung kaklase niya. Naglakad sila na una. Kami nahuli, kaming hinuli. Uy. Oh, mabuti nalaman ng kapatid kong hinuli kami doon sa garrison na yon. Sinamarang pangalan, tapos susunod na yung aming baryo. Ay sinabi niya doon sa hapon na yung nagpapastoran niya. Oo, so Na ang mga nanay ay kapatid ko andun at kinuha pati yung mga paninda nila, pinasok sila sa garapon. Kasi merong balita, yung kasama ko hinahanap ang asawa dahil sundalo daw. Oo. Oh. Ay, hindi ko alam, sabi niya. Ayun, kung hindi, natulog kami doon ngayon, kasama yung kapatid ko nagsabi, yung sabi, mabait na tao ito, mga ito. Yun, pinakawalan kami. Kung hindi, 2 araw na lang, MacArthur na. Oo. So, swerte kayo. Sa bukid naman, dahil alam mo naman ang bata, walang tubig, balon, yung balon ganun, may timba ganun. Tapos merong time bomb. Naanuhan ako ng lupa, akala ako na mamatay ako eh. Binitawan ko yung timba, takbo ko doon sa bahay. Wow. Malayo-layo lang, pero time bomb yun. Oh. Yung si MacArthur na ang dadating. Wow. Kaya, kailan lang wala akong, siguro walang, 1 week siguro. Dahil wala akong kausap dito, para bang nakikinita ko yung nangyari. Talaga? Sabi ko sa isip ko, hindi ko maikwento. Ayaw nilang magdinig, yung makinig sa istorya ko dahil lalo yung mga apo ko, ayaw makinig. Okay lang. Walang nakikinig. That's okay kasi nakikinig ho kami Sabi at saka ko, naka-record ho. kailan ko lang naalala yung sana may direktor na pupunta dito, sabi ko, para makumida. Ayaw nila pag inumpisahan ko. Ay, huwag ayaw niya. Sabi niya, thank you. Buhay ko naman. Sabi nila, ay kaya naman yung hirap mo na 15 years hanggang di namatay ang tatay mo, ay ito na rin siguro ang supapak sa iyo na Lord na nakapunta ka dito. Sabi nila. Wala, importante yung lahat ng pamilya mo nandito na. Ang importante lahat ng pamilya mo nandito na sa States. At saka yung buhay nila, maganda na yung buhay nila. Oo.
Di ba? Awa Kasi ng sa Diyos, sakripisyo ho ninyo, napasok. yung mga ginawa niyo, yung bata pa At kayo. saka, kuhan, hindi ako napapabaya sa pagdasal ko kahit sa anak ko. Dahil yun na nga mga tinuro ng mga kapatid ng tatay ko, maano sila, sa madasalin sila. Kaya, hindi ako nakakalimot. Pati mga apo ko, awa ng Diyos, may pasok na, itong COVID, wala namang na-lay off. Oo. Tsaka ang mister ko nga magaling sa math dahil nag-aral din pero hindi natapos dahil walang magpa-aral, ulila siya. Yung nagpa-aral, matanda na rin, ate, mag-asawa ka na. Total, naka 2 years naman na ako. Tsaka matalino. Awa ng Diyos. Hindi sa pagyayabang, yung mga apo ko matalino. Yeah. Marami ang matalino kaysa hindi. Yeah. Maganda yung buhay nila ho. Yeah. Sabi ng kapatid ko, yung bunso, dahil mayaman yun dito pero biro mo siya pang unang namatay, siya ang bunso, ako panganay, kaya ako na lang mag-isa. Oo. Pati pinsan ko lahat, wala na. Hindi ko nakilala yung mga anak, mga pamangking ko. Hindi mo nakilala. Wala na. Yeah. Pero yung mga iba, nagpapakilala. Oo. Dahil nandito ka na nga sa Amerika. Oo nga. Ha? Ay, naku. Okay, so... Kaya hindi ko makalimutan. Siyempre, hirap ka noon. Kaya, kuminsan, meron akong pamangking noon sa San Juan. Kaya, pag kinukulang kayo sa tuition, pumunta lang kayo dito at ang sawa ko, nasa abroad. Hindi ko nilalagay sa bangko. O pag nakabenta na kayo ng baboy, kasi pagka malapit ng pasukan, binabarat ng mga taga-palengke yung baboy na nagpapaanak kami kasi dalawang nagpapaanak, parang baka ang baboy namin, lalaki. Ay, naku. Kaya, nung papunta ako dito, iniiwan ko doon sa anak kong lalaki. Hindi gano, ilang taon lang nagputma. Samantalang yan ang pinagpalaki ko, pinagpaaral ko sa inyo. Ni isa, hindi nagkasakit. Dahil sa malinis ang gawa ko sa labangan at saka sa 2 beses Sabi mo, ayaw mo. Oo. Pinaturuan ko pa yung anak kong lalaking magkatay, maglitsyon bago ako pumunta dito. Wala din. Dahil sakit ang dumapo, tamad na. Ewan ko kung saan napasok. Ngayon, nadala ko din dito na pag-aral niya yung anak niyang 4. May nurse, may plumbing, may engineer. Tapos natapos na, pagdating ko, ay pumunta na sa Palawan. Nagnegosyo na daw doon. Wala namang kaming kamag-anak doon. Yung nagsama sa kanya, niloko pa siya. Hanggang ngayon, ayaw nang umuwi. Nandun na sa Palawan. Wala namang kamag-anak. Ay, naku. Tapos na nga ang mga anak. Nagagalit nga yung mga anak eh. Pero binibigyan din nila monthly daw. Hindi ko makausap, nagagalit ako dahil gusto niya ay pagbili na yung bahay namin at kunin na daw yung kaming parte. Ay, naku po. Okay. Kaya hindi ako sinasagot niyan. Sabi naman ng mga anak, ay, anay, huwag kayong mag-alala, kaming bahala. Binibigyan namin monthly.
Sabi, Wow. Magbait sila na apo ho. talagang may lalabas na ano. Ay, naku. Hirap-hirap. Kaya yung pamangking kong Juan, hinihiraman ko ng pera. Andito na nga ako. Siyempre, naalala ko yung pagtulong sa akin. Nagpadala ako. Ngayon, nakita nung panganay ko. Chineke pa, nasa Facebook ko pa yung checking binigay ko. Oo. Bakit ngayon nandito kayo, bigay kayo ng bigay sa mga pamangking nyo? Sabi ko, hindi nyo alam. Siyang pinaghihiraman ko. Ngayon ko lang siya bibigyan. Yes. Kako. Dahil alam kong naghihirap din. Oo. Parang mana ako kay tatay ko, maganon eh. Kaya walang naipon. Mga pamangking nagpaaral, ganon. Ang importante ho, pamilya ho. Ha? Importante pamilya, hindi pera. Ang pamilya ang importante, hindi pera. So, nakita mo naman lumaki yung pamilya mo. Ngayon yung mga anak kong babae, nakamana yata, nagpaaral sa Pilipinas ng 2 pinsan dahil mahirap na pinsan nila nakapaaral. Ngayon, 10 ang apo ko. Isa na lang ang college. Puro may trabaho na yung siyam. See? Galing. Ay, matalino din yan. Kaya, 2 subject niya. Ata, 2 kurso. Walang bayad. Yun na lang. Kaya, Diyos ko, mapatapos ko sana. Siya na lang. 10 sila. Mas maraming lalaki. Okay ho. Ay, sabi nga nila, ay, pabayaan mo yung De La Cruz. Ay, ano yan? Sabi nila, maraming De La Cruz. Ano yan? Yung apelyido ng bayan, sabi pa. De La Cruz, okay. Okay, mag-ano na tayo, tapusin na natin to. Maraming salamat ho na pina-interview ka namin, na kinuwento mo yung buhay mo, lalo na yung panahon sa hapon at saka yung pamilya niyo. Oo. So maraming salamat. Bakit kaya pumasok sa ulo ko? 1 week? Ako lang dito. Nagmumuni-muni ko. Sabi ko, nanonood kasi ako. Ay, wala man lang director o kaya. Then there's a director who came in right now. A real director. Alam mo yung programa ho, maalala mo kaya yung program sa TFC? TFC? Yung maalala mo kaya yung ay, marami kasi hindi ko na maala. Gawin natin ng story. Yung story mo, gawin natin ng movie or ano. Pakalabas natin. Why not? Hanggang sa tumanda ako ngayon, 95 na. Oo nga. Importante yun. Oo, buti naalala ko. Parang Titanic. Sabi ko pa, wala naman parang Titanic, matanda na eh. Kinuwento pa yung ano niya, buhay niya. Ganun din. Sabi ko, ay, nakakatawa. Okay, maraming salamat ho. Thank you very much. I-record ko ito, ilalagay ko sa YouTube para kung hindi na mawawala yung kwento mo. Knock on wood, kung may mangyayari sa'yo, naka-record na yung buhay mo. From now on. Parang kailan, parang namuni-muni, no? Hindi ko man